Magandang umaga! Sa bidyong ito ay magsasagot tayo ng logarithmic equations with different bases. Magagamit natin mostly yung change of base formula sa pagsagot ng logarithmic equation with different bases. Siyempre, gagamitin din natin yung iba pang mga rules sa logarithm. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, ay mag-subscribe ka na and i-share na rin sa mga kakilala, lalong-lalo sa mga nangangailangan sa ganitong video. Siya nga pala, shoutout kay Loren Sapanta, isa sa mga lodi natin dyan sa math and one of my online friends sa Facebook. Tara, simulan na natin. Pero bago tayo magsagot ay i-review ulit natin yung mga rules sa logarithm. Una, product rule. Kung meron tayong log xy base b, pwede natin siya isulat as log x base b plus log y base b. Tinawag na product rule kasi meron tayong product sa loob ng argument, x times y, and ihihiwalay lang natin siya dito. And magiging plus yung operation. And pwede rin ito magkabaliktad. Galing dito, pwede natin ito isulat as ganito. Basta parehas yung base nila. Next, quotient rule. If we have log x over y base b, pwede natin ito isulat as log x base b minus log y base b. Naging quotient rule ang tawag kasi quotient ng dalawa, x divided by y. And hiniwalay natin yung x and y and magiging minus yung operation. Sa product rule plus, sa quotient rule minus. And pwede rin baliktad. From here, pwede natin ito isulat as ganito. Basta parehas yung base. Next, power rule. If we have log x raised to y base b, pwede natin ito isulat as y log x base b. Etong y na power, binaba lang natin sa unahan. Tapos nawala yung y. Next, change of base formula. If we have log a base b, pwede natin ito isulat as log a base c over log b base c. And etong base na c, dapat parehas. Next, identity rule. If we have log b base b, that is equal to 1. Basta parehas palagi yung argument and yung base. Kapag parehas yan na dalawa, ang sagot ay palaging 1. And last, zero rule. If we have log 1 base b, that is always equal to 0. Kapag always 1 yan na argument, and etong base kahit ano, ang sagot palagi niyan ay 0. Tara, sagot na tayo. Number 1. Log x base 9 minus log 3x base 3 is equal to 1. Okay, paano natin to sagutan? First, makikita natin na minus yan. Pero, magkaiba yung base. So, di natin magagamit yung kabaliktaran ng quotient rule. So, ano ang gagawin natin? Ang gagamitin nating rule ay yung change of base formula. Ano nga yung formula? Kung meron tayong log a base b, pwede natin siya isulat as log a over log b. And pwede tayong gumamit ng kahit na anong base. And dito sa change of base formula, etong c na base, madalas ginagamit natin ay base 10. And sa logarithm, dapat alam natin ang base 10 ay invisible. Ibig sabihin, di na natin sinusulat. Pero understood na siya na base 10. So gamitin natin etong formula, magiging log x over log 9. Base 10 yan, kahit di na sinusulat. Eto magiging log 3x over log 3. That is equal to 1. So alisin na natin tong equal. And now, ang gagawin natin next is etong 9, pwede ko to isulat as 3 squared. Diba? 3 squared is equal to 9. And next, eto, pwede ko to isulat as etong 2, pwede kong ibaba. Using the power rule. Meron tayong power, pwede natin siya ilagay sa baba. So magiging log x over 2 log 3 minus log 3x over log 3 is equal to 1. Next, ang gagawin natin ay imumultiply ko to lahat by log 3. Kasi makakancel. So pag minultiply ko siya dito, magiging 1/2 log x, 'di ba? Nakancel lang yung
log 3. Dito naman, mawawala yung log 3, magiging log 3x. And dito, magiging log 3 na siya. Next, anong gagawin natin? Etong number sa unahan, pwede ko siya ilagay sa exponent. Tama ka, yung kabaliktaran ng power rule. And now, since minus to, and parehas yung base nila, anong gagawin? Yung kabaliktaran ng quotient rule. So, pwede natin to pag-isahin, magiging log x raised to 1/2 over 3x. And dito, copy lang natin. And now, since parehas may log both side, pwede na natin siya alisin. Parang i-untake yung log. And equate na lang natin yung argument. So, dito na lang tayo. X raised to 1/2 over 3x is equal to 3. And now, cross multiply. X raised to 1/2, that is equal to 9x. And now, gusto kong alisin etong 1/2. So, erase ko siya by 2. Kasi, power, tapos may power sa labas, imumultiply lang natin yan. Kapag minultiply natin yan, magiging 1. And that is equal to x. Kahit di na natin isulat yung 1. Ito magiging 81x squared. And to solve for x, ilipat ko yung x sa kanan, magiging x. Factor out natin yung x. Magiging 81x minus 1. And makukuha natin, x is equal to 0. And x is equal to 1 over 81. And ano ang last na gagawin natin? I-check natin kung mag-satisfy sila sa original problem. Kasi, di ba, sa logarithm, etong argument, dapat always siya greater than 0. Kapag di siya greater than 0, mali yung sagot. So, pag nilagay natin yung 0 dito, yung 0 ba ay greater than 0? Hindi. So, mali agad siya. So, di siya nag-satisfy dito. Kahit wag mo na i-substitute dito. So, dito na tayo sa 1 over 81. 1 over 81 is greater than 0? Oo, tama. So, nag-satisfy. How about this? So, pag nilagay natin dito sa x, magiging 3 over 81. Or kapag sinimplify natin, 1 over 27. 1 over 27 is 0 point something. 0 point something is greater than 0. Oo. Therefore, ang sagot lang natin ay eto lang. X is equal to 1 over 81. Number 2. Log x base 8 plus log x base 4 plus log x base 2 is equal to 11. Okay, paano natin to sagutan? Mapapansin natin na pare-parehas plus. Pero, magkakaiba yung base. So, di natin magagamit yung kabaliktaran ng product rule. So, ang gagamitin natin ulit ay change of base formula. Ito, pwede natin ito isulat as log x over log 8. Ito, log x over log 4. And ito, log x over log 2. And now, ang gagawin ko ay etong 8, di ba this is equal to 2 cube. Etong 4, di ba this is equal to 2 squared. Ginawa ko yon kasi power rule. Meron tayong power, pwede natin siya ilagay sa baba. So magiging log x over 3 log 2. Ito, log x over 2 log 2. Ito, log x over log 2. Mapapansin natin na pare-parehas may log 2 sa denominator. So, multiply natin lahat. Pag multiply natin to, magiging 1/3 log x. Na-cancel yung log 2. Pag dito naman, magiging 1/2 log x. Dito naman, magiging log x. And last, eto, magiging 11 log 2. And now, ang gagawin natin ay eto, makikita natin na merong mga numbers sa unahan. So, pwede natin siya ilagay sa taas. Yung kabaliktaran ng power rule. So, dito na yung 1/2. And next, makikita natin na pare-parehas yung base and plus. So, gamitin natin yung kabaliktaran ng product rule.
And sa product rule, pwede rin tatlong logarithm. Etong tatlo, pag-isahin natin siya. Magiging log. Tapos i-multiply natin lahat ng argument. 1/3 times x raised to 1/2 times x. That is equal to, etong 11, lagay natin sa taas din. Magiging log 2 raised to 11. And now, parehas may log, alisin natin. And kapag mayroon tayong expression with the same bases, ang ginagawa lang natin ay ina-add yung exponent. So 1/3 plus 1/2 plus 1, that is equal to 11 over 6. So check nyo na lang. And that is equal to 2 raised to 11. And now, how to solve for x? Ang gawin natin ay erase natin both sides by etong kabaliktaran nito. Magiging 6 over 11. Dito rin sa kanan, 6 over 11. Kasi, eto, this is just equal to 1. So, magiging x is equal to, eto makakancel, 2 raised to 6. And this is equal to 64. Ito yung sagot natin. And last pala, i-check natin. So, 64 greater than 0. Okay. 64 greater than 0, 64 greater than 0. So, ito na yung sagot natin. And, yan lang pala ang sasagutan natin ngayon. Halos pare-parehas lang naman yung approach. So, basta kapag different bases, ang gawin agad, change of base formula. So kung nakatulong man ang video ito, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, and mag-comment kung mayroon man. And i-share na rin sa mga kakilala. Lalong-lalo sa mga nangangailangan ng ganitong topic. Thank you and God bless.